Hindi okray. Ha? Ano ang baho ng itlog ko? Ang baho ng bibig ko? Ikaw nga ang baho ng bunganga mo. Ang pangit mo, maputi ka lang, gago. Kamukha mo si Raide. Sumusobra ka na, pinahibigyan lang kita, ulul. Ngayon, hindi makatayo na ano eh. Naano ba kita, ha? Hindi okray. Ang yabang mo, ha? Bakit? May alam ka ba sa buhay ko? Ha? Wala kang alam sa buhay ko, hindi okray. Oo, hindi okray. Masyado kang madaldal. Mabawang itlog ko, bunganga ko. Bunganga mo, kasing laki ng butas ng imburnal din. Ulul ka, gago. Dapat lang sa kanya yon. Siya nang una eh. Nananahimik ako eh. Sumusobra na siya. Inday okray. Wala kang kwenta. Halimbawa na lang, target niya kasi dito na laging sirain si ka-business, ano. Itong dalawa naman na to, hindi nila namamalayan na sila pala ay ginagamit lamang ng taong ito. Nakikita naman natin na talagang nadagdagan at sobrang galit na ng mga ito doon kay ka-business, doon sa mga kagwangs. Kung galit siya sa akin kay ka-business, sa mga IMS o kaya sa mga kagwangs, kung galit siya dapat, doon niya sasabihin sa kanyang YouTube channel. Ikaw, okray, Inday okray. Itong sinasabi ko, pag-aralan mo, pag-isipan mo. Ang totoo nito, ang totoo niyan, biktima ka rin ng taong ito. Kung pag-aralan mo pag-aralan mo mabuti, yung ginagawa niya sa inyo. Ikaw rin, Clarissa, pag-aralan mo mabuti, yung estilo ng pamamaraan niya. Kung paano niya tayo, ang grupo namin, kung paano niya tayo sinasabong. Kayong tatlo, pinagsasabi niya sa akin. Ngayon, ang hamon ko sa inyo, kasi lagi niyong pinangangalandakan na ang aking lupa ay walang titulo, magpostaan na lang tayo. Okay. Gagawa tayo ng kasunduan, gagawa tayo ng kasulatan. Pustahan nyo lang yung inyong daliri. Yun na lang ang ipoposta natin. Kapag wala akong ipapakita na dokumento sa lupa, na pag-aari ko yung lupa na yun, sinasabi nyo walang titulo, eto, dahil tatlo kayo, tatlong daliri yung puputulin sa akin. Pero pag ako naman, napatunayan ko na malinis yung aking lupa, yung aking property, yung aming property ni ka-business, ang inyo, tag-iisa lang. Kung ayaw nyo pumayag doon sa postahan natin na yan na putol daliri, dila na lang. Papuputol natin yung dila natin kung matalo yung sino man sa atin. Okay? Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. So ayan, nandito na naman tayo mga kawaki, mga kalinda at mga kabisnis, no? Hindi maiwasan na bigyan natin to ng counter reaction itong pinagsasabi ng tatlong Hudas na mga may saltik pa, no? So, ngayon, ang pagka-counter natin dito o yung reaction natin, magpo-focus lang muna tayo dito sa kay Aning-Aning, no? Engineer daw, Aning-Aning. 'Yun. Si Eric ba? 'Yun. Okay, no? Pero bago ang lahat, may napapansin lang kasi ako sa mga ito, mga kawaki, mga kabisnis, no? Mga kalinda. Na sa tuwing magla-live itong mga taong ito,
ay sa mukha pa lang, may mapapansin ka ng kakaiba. Ito napapansin ko lang. Ewan ko kung napapansin niyo ito, mga kawaki, no? Mga ka-business. Sa tuwing magsasalita ba sila, no? Sa akin naman wala problema kasi kahit na anong reaksyon mo, tanggap ko naman yan. At tanggap naman natin na bungal tayo, wala tayong ipin. Siyempre, may dada tayo, no? Itong si Kwan mo na, Tulo Laway. Ito yung si Sigamata alias Mudlat, no? Si Aling Klaring, no? Tingnan nyo, mga kawake. Kapag si Aling Klaring ay nakaisa o kaya nakaasar sa, halimbawa, nakaasar sa amin, no? Sa kanila ni ka-business, kanila sa aming mga kagwang, at saka sa mga alam mo bang mukha niya, anong reaksyon niya kapag naisip niya, naisahan niya kami? Ayan, tingnan niyo mukha niya, Grabe. Grabing saya niya. Dahil sa sobrang saya niya, hindi niya na maisara yung bunganga niya, mga kawaki. Grabe, Ngayon, kapag ka medyo nagulat naman siya, maalala niya, yung turbo ni Bong. Maganda naman yan, Yung, siya naman ang nagsabi na mayroon naman na silang nakaraan ni Bong, Hindi natin alam kung anong tinutukoy niya doon, kung anong klaseng turbo yun, ni Bong. Tingnan nyo. Ayan naman yung mukha niya, Yan. Kita nyo, Para siyang nakalunok ng malaking bagay na lunok ng mahaba, makinis at bilog na bagay. Mga kawaki. Ayan. Siyempre, matagal nang nakalipas yun, Siyempre, kahit paano, naalala niya siguro yung mga kanilang mga nakaraan, Medyo iba naman ang reaksyon ng mukha nito. Ayan, tignan nyo. Ito naman reaksyon mukha niya, Kumbaga, nalulungkot siya, mga kawaki, mga ka-business. Nalulungkot siya. Oo. Yan, mukha niya, Yan. Grabe. Pero, siyempre, bakas din naman sa mukha niya yung panghihinayang. Kasi yung babaeng ito, hindi talaga makapag-move on. Ayan yung mukha niya naman kapag siya yung nanghihinayang. Tingnan nyo maigi, mga walking. Siguro, papansin nyo naman yan. Maging sa pagtulog niya, mga kawaki, ang kanyang panaginip, yung turbo pa rin ni Bong. Ayan, Tignan nyo. Grabe. Pero nakanganga siya, Nanganganga siya habang nakapikit yung kanyang mata. Ang ibig sabihin nito, meron siyang in-imagine sa kanyang pagtulog. Grabe. Malakas ang imagination ng taong ito. Ay! Tira! Yung iba naman, sa susunod naman na kabanata, yung sa susunod naman natin ng mga upload, marami pa tayong i-upload tungkol sa mga ito, Kasi sila, matagal na bumira dito sa atin, Halos buwan na, mga nakalipas. Hindi ko na nga sana pansinin itong mga ito, kaya lang pag nanahimik naman tayo, baka isipin naman ng mga subscriber nila, mga supporter nila, na tama sila, totoo sila. Alam naman nating lahat na tayo dito sa ka-business, sa mga kalinda, at saka dito sa mga kawaki, maging doon sa kasama natin sila ni Pretty, mga subscriber natin dito, hindi naniniwala sa kanila. Kasi sa simula pa lang, alam naman na nila kung ano talaga ang totoo. So, ito naman ang bigyan natin ng pansin.
Ito, sa tuwing magre-reaction naman, itong si Inday Saltik. Ayan. Si Inday Saltik. Ayo. Si Maria Dolores Simbiahon Kyoke. Ayan. Kyok. Okay. Kapag siya ay nakikiusap sa kanyang mga followers, sa kanyang mga subscriber, lalo na sa mga sponsor niya, kapag kausap niya. Ganito naman yung kanyang pagmumuka. Ayan, tingnan mo. Talagang napakaseryoso, mga kawake. Titingnan mo dito ay napakaamo talaga. At akala mo santa, no? Yan, no? Mukha niya, oh. Tingnan niyo, grabe, oh. Ngayon, kapag nakabasa sa doon sa mga comment na pabor sa kanya, no? Pabor sa mga pandinig niya, kumbaga yung mga followers niya o kaya mga subscriber niya, nangbabas na dito sa grupo nung kabisnes. Sobrang saya niya naman, mga kawaki. Tingnan yung mukha niya. Ayan, oh. Yan naman ang mukha niyan. Kapag may nangbabas na dito sa kay kabisnes, ano. At siyempre, kapag kausap niya yung kanyang mga sponsor, sabi naman niya, di ba, dami daw sa sponsor, no? Siguro may magandang balita sa kanya. May mga pinapaabot sa kanya, mga grasya. Ganyan ang ngiti niya. Ayan, ganyan. So, di ba? Ganyan yung kanyang ngiti, mga kawaki. Pero ito pag hindi niya nagustuhan yung nababasa niya dyan sa kanyang live stream, o kaya yung mga sinasabi sa kanya ng mga sponsor niya na umaayaw, bawa umaayaw na. Nalaman ng mga sponsor kung ano talagang totoo o hindi, Siyempre, nagdalawang isip yun, Sisigawan niya yan. Bigla niya magagalit yan. Ibablock niya yan. Basta sisigawan. Basta sasabihan niya ng hindi magandang salita. Alam niyo naman na yung bunganga nung babaeng ito ay may sinabi si Jonathan dyan sa bunganga nito. Hindi ako cry. Gago ka, ulul. Masyado kang madaldal. Yung bunganga mo, kasing laki ng butas ng imbornal din. Ayan. Kapag hindi niya na nagustuhan yung mga sinasabi doon ng kanyang mga sponsor at kaya yung mga nababasa niya dyan sa kanyang live stream, ganyan naman yung kanyang mukha. Ayan, tingnan nyo. Diba? Oo. Pero siyempre, may mga pagkakataon din na siguro na-realize niya, nitong si Inday Saltik, siya naman may sabi na may Saltik siya, kumbaga, Saltik may tama, ay napapansin niya na medyo mali pala yung sinabi niya, mukhang napasobrahan siya. Dinidisiplina niya kanyang sarili. Dinidisiplina nitong kanyang sarili. Baka kala niyo ba? May maganda ding katangian. Tingnan niyo. Ayan, ba? Sinasampal niya yung bunganga niya. Siyempre na-realize niya na yung mga lumalabas sa bunganga niya siguro hindi na kanais-nais. Ayan. Siya na mismo ang sumasampal sa kanyang bunganga. Yan. Ba? So, sa bahagi niya, yan muna, dyan sa kanya, Bira. Dito tayo kay Mr. Aning-Aning, Dito tayo kay Mr. Aning-Aning. Ito kasi si Mr. Aning-Aning ay mahusay ito.
Kapag nakausap mo ito, siya yung tao na tinatawag na si Kulas Dayaw o kaya buhat bangko. Alam niyo ba yung buhat bangko? Lagi niyang binibida at lagi niyang kinikwento yung kanyang mga magagandang katangian. Halimbawa lang, sabihin niya, may sinabi siya sa akin noon eh, kita mo naman niya, Boss Waki, tingnan mo ha, nung doon sa porsyon na yon, doon naglalakad tayo noon sa bundok, di ba? Akong cameraman noon, sabi niya, akong umawak ng kamera. Di ba napakaganda ng kuha ko? Walang sinabi yung iba nilang mga kuha doon. So doon, inaangat niya na kanyang sarili. Ang tawag dito sa amin ito ay si Kulas Dayaw. Ewan ko dito sa Tagalog kung anong tamang termino dyan. Yung buhat bangko ba? No? Binubuhat yung sarili niyang upuan. Kaya ingat ka rito. Kasi kapag nakausap mo siya at hindi mo kabisado yung pagkatao nito, medyo bubulong sa'yo yan. Ganyan ang mukha niya. Yan. Kapag binubulungan ka niya, kanya. So, siyempre, ingat ka dyan. Ikaw naman ngayon, tiwalang-tiwala dahil hindi mo naman akalain na mayroon pala siyang hidden agenda. Mayroon siyang advanced planning. Ang galing nga ng style nito eh. Ang style nito, ito yung tinatawag na art of crime. Art of crime. Ibig sabihin, gumagawa siya ng krimen sa pamamagitan ng ibang tao. Halimbawa, gagamitin ka niya para kung mayroon siyang sama ng loob dun sa isang tao, ay magagalit ka rin sa kanya. At dahil, halimbawa, magagalit ka sa kanya, siyempre bibirahin mo, no? Pag binira mo ngayon yung tao na yon, doon na siya ngayon mag-i-eksena. Anong gawin niyang pang-i-eksena dito? Papasok na siya ngayon doon sa live. Kung nagla-live ka, no? Kung ikaw ay isang vlogger, papasukin niya ngayon yung live na yon. Pag napasok niya na yung live mo, doon na siya magko-comment. No? Kagaya ng ginagawa niya dito sa dalawa. Si Aling Clareng at saka si Aling Salting. No? Yan. Siyempre, itong pobre na nagla-livestream, si Aling Clareng man yan, o kaya si Aling Salting, magre-react kasi nababasa niya eh. Nababasa niya yung comment ng tao na yan. Doon sa pagbabasa niya, doon sa komento niya, nandoon na yung pag-uudyok eh. Lalo na kung itong nagla-livestream ay galit din doon sa taong yon na kanyang tinatarget. Nasulsulan pa siya, kaya magbibitaw siya ngayon ng salita laban doon sa isang tao na hindi niya namalayan na hindi niya na pala nakokontrol yung kanyang sarili. Dahil nakikita niya na mayroon siya kakampi. Diba? Nakikita niya, may kakampi siya. At itong kakampi niya na yon, itong si Aning-Aning. No? So, sa ganung sitwasyon, itong si Aning-Aning, inakala niya, nakaganti na siya doon sa tao na tinatarget niya. No? Halimbawa na lang, target niya kasi dito na laging sirain si ka-business. Ano? So kung ano ang mga gusto niyang iparating doon sa ka-business na mga masasamang salita, gagamitin niya ngayon itong isang tao. Halimbawa, gagamitin niya itong si Clareng o kaya si Aling Salting, no? Yun ngayon ang magpaparating doon. So, ang galing, no? Gagamit siya ng ibang tao
para mag-udyok, mag-spark ba ng sobrang galit doon sa isang tao. So, ganun lagi yung kanyang ginagawa, no? Vice versa lang yon. O kaya, doon lang sa magkabilang panig, ano? Kung paano niya di ito ginagawa, yung ganyang estilo ng kay Aling Salting at saka kay Aling Claring, parehas lang ang ginagawa niyang pamamaraan. At itong dalawa naman na to, hindi nila namamalayan na sila pala ay ginagamit lamang ng taong ito. Isipin mo art of crime nga eh. Alam ko may nabasa akong libro tungkol dyan na parang gano'n ang estilo pero pang military siya, no? Pero halos kahawig nito nung pamamaraan na to, no? Na gumagamit siya ng ibang tao para mag-away-away yung dating magkaibigan. So dito, nakikita naman natin na nagtagumpay siya, no? Mga waki at mga kalinda, mga kabisnes, ano. Dahil simula nung umiksi na siya dito sa dalawang ito, kay Aling Claring at saka kay Aling Salting, kay Inday Ukray ba? Si Aling Salting, si Inday Ukray yun. Si Aling Claring, yun naman ay si Clarissa, si Mata, no? Nakikita naman natin, no, na talagang nadagdagan at sobrang galit na ng mga ito doon kay kabisnes, doon sa mga kagwangs, doon sa mga IMS. Kita nyo, ang galing, no? Tingnan nyo, pag-aralan nyo maigi, mga kawaki, mga kabisnes. Ibang klase ng pamamaraan nitong taong ito. Ibang klase, no? Okay sana dahil medyo may alam siya, no? Kaya lang, pagka ganitong estilo ng pamamaraan, ay hindi obra to sa akin. Kasi sa simula't simula pa lang, kaya hindi ako nagkikibo, dahil hinayaan ko lang siyang magsalita. Ano? Siyempre, kapag ka ina-atake ka, mayroon din naman tayong tinatawag na counter-attack. Ano? Kumbaga, sa reaction, counter-reaction natin sa kanya. So, nagtagumpay siya. Lalong nagalit itong dalawa doon sa kay ka-business nang hindi nila namalayan na ginagamit lang pala sila nung taong ito. Pansin nyo ba yung punto ko, mga kawaki, mga ka-business? Di ba ang husay, ano? Kaya, kapag ka nakaisa siya dito, tignan nyo naman ang mukha niya. Sabi niya, ayan, no? Ayan ang mukha niya. Kapag naisahan ka niya, at naisahan niya yung kanyang mga kasamahan. Oh, lupit nga, mga kawaki. Ayan. Ngayon, kapag siya naman ay lumalapit sa kanyang mga sponsor. Sabi niya naman, marami siyang sponsor, ano. Medyo seryosong mukha nito. Grabe. Seryosong mukha nito. Talagang kapanipaniwala. Akala mo rin, santo din. Ayan, tignan nyo. Yan. Parang santo mukha nito. Kaya kung ikaw sponsor na maawain, talagang matatangay ka nito. O kaya kung ikaw ay subscriber na talagang emotional, talagang mahata ka talaga niya, no? At saka may pakwan pa yan. May pa tulo-tulo pang luha niyan. Mababaw ang luha nito. Ang galing. Siyempre, doon sa trabaho niya kasi sa
ABS-CBN, kasalamuha niya lagi doon mga artista ba, di ba? So siguro yun ay ginagaya niya ba? May patulo-tulo pa ng luha ito. Ayan. O tingnan niyo mukha niya, oh. Ba? Yan. Sino ba naman hindi maniniwala dyan pag nakita mo yung ganyang mukha, ano? Ayan. Kapag ka siya naman ay naisagawa niya yung kanyang plano, o siyempre, iba na yung reaksyon ng kanyang mukha. Ayan. Nakangiti na siya, mga kawaki. Ayan, tignan nyo. Nakangiti naman na siya. Umusay. Pamas award ito. Grabe. Oh. Eto na tayo, mga kawaki. Dahil doon sa style nitong taong ito, si Aning, ano? Si Aning-Aning, hindi niya namalayan na pati ako ay tinitira niya na. Sipin mo ha, galit siya doon sa kay ka-business at saka sa mga aims at saka mga kagwang. Kumbaga, sabi niya, damay-damay na ito. So, pati ako dinamay na. Kita mo ha, galing ng style niya. At yung pagdamay niya sa akin, ay ginamit niya pa itong si Aling Salting. Si Okreng, no? Ginamit niya itong si Okreng. Kaya tignan mo naman doon sa live ni Okreng kung anong mga paninirang puri ang ginawa sa akin. So, siya lang dapat ang magsasabi noon sa akin eh. Kung may galit itong si itong si Salting na to, no? Si Rick Kaningat, ano? Si Rick Kakagat alias Hudas, ano? Kung may galit siya sa akin, dapat direct niyang sabihin yun sa akin kasi may messenger naman ako. At pwede niya naman akong kausapin kasi hindi naman siya naka-block sa akin, eh, no? Kasi ako ay open, kahit kailan open ako doon sa tinatawag na peace talk ba, sa pag-uusap ng kapayapaan. Ano? Kasi tayo nga naman, alam nyo naman, trabaho natin ay lupon, taga pamayapa. So, dapat, ang ginawa niya, kung galit siya sa akin, kay ka-business, sa mga aims, o kaya sa mga kagwang, kung galit siya dapat, doon niya sasabihin sa kanyang YouTube channel. Kasi mayroon naman siyang channel eh. Ano? Pansin nyo? Baka hindi nyo napapansin kayong mga subscriber ni Aning ha, at saka mga sponsor ha. Dapat yung mga pag-atake na yan, doon niya gagawin yon sa kanyang channel. Mag-live stream siya roon o mag-upload siya ng video patungkol sa amin. No? Pero, para manatiling malinis yung kanyang channel at makikita siya ng kanyang mga subscriber at kanyang mga sponsor na siya ay napakabait, na siya ay malinis na tao, hindi siya nag-a-upload ng mga ganong klaseng tema ng mga video. Di ba? Hindi siya nag-upload doon ng mga pag-aatake. Nung una, nung nagkaroon ng argument, kasama pa ako doon sa in-upload niya. Alam ko, mayroon siyang video niyan hanggang ngayon, no? Mabuti naman yun, naisisave ko yung video na yun, ano? So, galing nga eh. Art of crime nga eh, no? Kung sa military ito, ang tawag dito ay art of war. Dito naman sa kanya, sa social media, ay art of crime. So, madalang lang natin mapakinggan yung ganong klaseng termino, mga kawaki. So, malinaw na itong dalawang ito
si Aling Claring at saka si Aling Salting o kaya si Okring ay maliwanag na talagang nagamit niya ang mga ito nang hindi nila namalayan. Ikaw, Okray, Inday Okray, itong sinasabi ko, pag-aralan mo, pag-isipan mo, ang totoo nito, ang totoo niyan, biktima ka rin ng taong ito. Kung pag-aralan mo pag-aralan mo mabuti, yung ginagawa niya sa inyo. Ikaw rin, Clarissa, pag-aralan mo mabuti, yung estilo ng pamamaraan niya. Kung paano niya tayo, ang grupo namin, kung paano niya tayo sinasabong. Yan ay malinaw na katibayan, na ebidensya, na nagpapatunay na ang sinasabi ko ay 99% o kaya 100%. Planado niya lahat ng ginagawa niya. Ibig sabihin, bago pa lang siya pumunta sa inyo, bago pa lang siya pumunta sa amin, sa akin kasi na patunayan ko yan na planado niya talaga ang kanyang ginagawa. Yun nga, bago pa lang siya pumunta doon sa isang tao na gusto niyang sirain o kaya yung tao na kanyang kinakainggitan, kasi inggitiro sobra tong taong ito no? Ay planado niya na kung anong kanyang gagawin. Kumbaga, siguro parang libangan niya na yun. Yung mga nababasa niya siguro sa libro o ano pa man yan, o kaya likas na sa kanya na may ganitong pag-uugali, natural na ba sa kanya na ganon siya? So ito'y nakakatakot ito, mga kawaki, mga kabisnes. Kasi yung mga taong mapapaniwala niya dito sa kanyang style na yan, kawawa. Lalo na yung mga taong mga inosente, no? Magliban na lang kung yung tao ay katulad din nila na mga chismosa, marites, at saka yung mga solsolera, no? Mahilig sa mapanirang puri. Diba? Pero sa katotohanan, kung ikaw ay isang subscriber nitong tatlong ito, mag-isip po kayo. Yung mga sinasabi ko, pag-aralan nyo, i-analyze nyo. Sa totoo lang. Kasi, kung i-summarize mo lahat ng mga pinagsasabi nila kay ka-business, dito sa grupo namin, kung i-analyze mo, kung i-summarize mo ba, iisa lang ang ibig sabihin nun, sila ay nalason ng matinding pagkainggit, matinding galit. Kung baga, hindi na sila papayag na mali sila. Kahit anong mangyari, ay tama sila. Yun yung naka-mindset sa kanila. Pero, kung isipin mo din naman, ako naman kasi, kapag may mga pagkakataon na tinitignan ko, yung senaryo nung mga pinagagawa nila, yung mga mabibigat at mga balahura ng mga pananalita, salaulang pananalita, no? Ay naawa din naman ako dito sa mga ito Kung tutuusin, ikaw, Inday Okray, wala naman tayong away, di ba? Nag-chat ka pa nga sa akin na sinabi mo, Sir Waki, wala akong galit sa'yo. Naman yan ay mabuti at yun kaya yun din ang dahilan na Okray, kaya matagal ako bago nagkaroon ng reaksyon doon sa mga atake nyo sa akin na sinasabi nyo nitong si Rick Aningat na walang papel yung lupa ko, walang titulo, at maging sa grupo ni ka-business, ganun din ang sinasabi nyo.
Alam niyo, nakakalungkot nga lang eh, no? Dahil, hanggat maaari sana, pinipigilan ko na magsalita laban sa inyo. Ang problema lang, hindi pwedeng hindi ko counterin yung mga sinasabi nyo. Kasi kung manahimik lang ako, ay baka isipin ng iba ha, ng mga subscriber nyo, mga sponsor nyo, na tama kayo. Ngayon, ikaw, Madam Ukray, Clarissa, pag-aralan nyo yung senaryo kung ano ang pinagagawa sa inyo nitong si Rick Aning-Aning alias Laway, no? Naglalaway ito kapag ka nagsasalita yun, no? Pag-aralan yung maigi. Bakit? Ikaw, Ukray, di ba, alam mo kung paano mo si Aning-Aning na to pinagsalitaan ng hindi din maganda nung mga nakaraan. Kuha mo, natandaan mo yon? Ang mga pag-atake mo dito sa kanya, sa tingin mo ba, tanungin kita, sa tingin mo ba, ito ay nakalimutan niya na? Nakalimutan na ba ni Rick? Yung ginawa mo sa kanyang mga pag-aatake noon, yung mga ginawa mo sa kanyang reaksyon noon, na nagiging masama rin naman yung kanyang image. Yung ganitong tao ay mapagtanim to ng galit, Ukray. Nagtatanim ito ng galit sa kanyang puso. At yung ganong klaseng tao na mapagtanim ng galit, hindi mo yan basta-basta mawawala. Hindi niya yan basta-basta mawawala sa kanyang sarili. At ngayon, nung makita niya, nagkaroon ka ng sama ng loob dito kay ka-business, nagkaroon ka ng sama ng loob sa mga kagwang, sa mga imps, nakita niya yon na yun na yung kanyang pagkakataon para makapaghiganti siya sa iyo at makapaghiganti rin siya kay ka-business. Gets mo? Sa kalaunan, kayong tatlo, kayo rin ang mag-away-away. Maniwala ka sa akin. Sa kalaunan, pag na-realize mo yung sinasabi ko, kayong tatlo din naman ang mag-away-away. Alam mo ba, Ukray, dahil sa ginawa niya sa'yo, nagpag-uudyok, pagsusulusol tungkol sa akin, na sinisira nyo ang uri ko. No? Sabihin na lang natin, na sinisira nyo yung property ko. No? Sa tingin nyo ba, ganun-ganun lang yon? Sa tingin nyo ba, walang kaukulang batas para dyan? At yung batas na yon, sa tingin nyo ba, hindi nag-i-exist? At yung batas na yon, sa tingin nyo ba, walang mabigat na parusa? Yung pinagsasabi nyo sa akin, kayong tatlo, pinagsasabi nyo sa akin, walang kaabog-abog. Wala naman akong sama ng loob sa inyo, nananahimik ako. Ikaw rin, sabi mo, hindi ka galit sa akin. Ikaw, Rick, nung magkita tayo sa barangay, di ba direkta kinang tinanong kung may personal kang galit sa akin, kung mayroon ba tayong away na dalawa? At yun ay narinig ni Reggie at ni Thinking Buddy nung tinanong kita at kinausap kita. Ang sabi mo, wala. Di ba? O bakit ngayon inatake mo ako? Dahil ba sa binawi ko yung lupa na binigay sa'yo?
Yun lang bang dahilan, Rick? Napakababaw mo naman. Napakababaw mo naman. Panoorin mong mabuti yung video ni Boss Ka Business na in-upload ko na yon, na in-upload niya na yon. Ang linaw-linaw ng sinabi ko roon na pansamantala o kaya binabawi ko yung lupa na ibibigay ko sa iyo. Pero may pasubalit yun eh. Pero pag magiging maayos na ang lahat, ay ibabalik ko sa iyo yon. Pero anong ginawa mo? 'Di ba? 'Di ba? May mga conversion tayo na sinasabi niyo, mga pinagsasabi ko sa iyo at pinagsasabi mo sa akin. May conversion tayo noon eh. Na hinihimok kita, nasamahan kita para hindi na lumala yung sitwasyon. Para magiging maayos ng lahat. Kasi yun ay, sa tingin ko kasi yun ay bunga lamang ng hindi pagkaintindihan. Yun lang yun eh. Yun lang yun nakikita ko doon. Ano? Pero anong ginawa mo? Pinalala mo pa yung sitwasyon. Sa halip na gawin mo yung kapayapaan, ay ang ginawa mo, lalo ka pang nag-udyok ng gulo. Yun, tanong ko rin sa iyo, Rek, yung pinagsasabi mo sa akin na sinisiraan mo ako. Sabi mo, walang titulo yung lupa ko. Dinamay mo pa itong dalawa, si Clarissa at saka si Ukray. Bakit ko nasabi na pati si Clarissa na damay? Eh, ando no, may mga comments siya. Naka-screenshot lahat ng mga pinagsasabi nyo laban sa akin. Ba? Ikaw, Clarissa, sa tingin mo ba wala kang kaso doon sa mga komento na ginawa mo? Sa tingin mo ba malaya ka roon? Sa tingin mo ba sakop ba yon ng malayang mamamahayag? O kaya malayang vlogger? Sa tingin mo? O kaya malayang influencer? Yung mga pinagsasabi nyo, kayong tatlo, sa tingin nyo sakop yon? Wala kayong kaso? Ano? Kaya hanggang may panahon pa, mas mabuti pa, makipag-ayos kayo sa akin. Para hindi na lumala yung sitwasyon. Hindi lang sa akin, dapat makipag-ayos na kayo kay ka-business. Sabihin na lang natin na umantong na talaga doon sa mga pananalita nyo na hindi na makain ng aso. Siyempre, hindi na mabalik yung dating ganda ng samahan. Pero, matigil man lang. Dapat matigil man lang yan. Yan ba ang magiging magandang halimbawa nyo as influencer sa social media, YouTuber, vlogger? Magandang halimbawa ba yan sa tingin nyo? Sa mata ng mga tao na normal ang pag-iisip? Di ba hindi? Pwede namang ayusin yun eh. O, stop na natin to. Mula ngayon, wag na akong magsasalita ng laban sa'yo. Mula ngayon, hindi na rin ako magsasalita ng laban sa kanya. Stop. Maggagawa kayo ng content na iba. Na itong ikaw, Ukray, nakita ko yung mga content mo nung una. Maganda naman na may mga content mo doon tungkol sa mga pagpapasyal mo, tungkol sa mga kain mo. Namimili ka ng mga pagkain, namamalingki ka. Maganda ang mga content na yun. Sa totoo lang. Kasi sa mga content na ginagawa mo ngayon, nakakuan ka dyan. Natutorta yung utak mo dyan. Napipressure ka dyan. Lalo na itong si Aning-Aning, awan ko lang ha. Wala sigurong pag-asa ito eh. Pero ikaw at saka si Clarissa, tingin ko baka may pag-asa pa. Ano? Diba? Ngayon, ang hamon ko sa inyo, kasi lagi niyong pinangangalandakan na ang aking lupa ay walang titulo.
magpustahan na lang tayo. Okay. Gagawa tayo ng kasunduan, gagawa tayo ng kasulatan. Haharap tayo sa mga saksi o kaya mga testigo na kung walang titulo yung lupa ko, wala akong ipapakita na dokumento, walang papel yung lupa namin na yan ni ka-business, kung walang papel yung lupa namin ni ka-business ha, saka yun sa akin, pustahan nyo lang yung inyong daliri. Anong gusto nyo? Kalingkingan? Pangalawa sa kalingkingan? O ito yung totoro? Kapag ka tama kayo, Okray, Rekaningat, at saka Clarissa. Dahil tatlo kayo ang pupusta, tatlong daliri ko ang puputulin. Okay. Huwag na tayong pupusta ng pera o ano man yan kasi baka sobrang dami ng pera nyo. Sabi nyo nga, patay gutom ako. Baka sobrang dami yung pera nyo. Hindi ko kaya tapatan yung pera nyo. Ano, dito na lang tayo sa daliri. Sigurado ako mayroon kasi nito eh. At kayong tatlo mayroon din nito. Yun na lang ang ipupusta natin. Kapag wala akong ipapakita na dokumento sa lupa, na pag-aari ko yung lupa na yun, sinasabi nyo walang titulo, eto, dahil tatlo kayo, tatlong daliri yung puputulin sa akin. Pero pag ako naman, napatunayan ko na malinis yung aking lupa, yung aking property, yung aming property ni ka-business, ang inyo, tag-iisa lang. Panalo nga kayo kung tutusin eh. Kasi isang daliri lang puputulin eh. Kayo, kung gusto nyo sagad natin, o kaya gitna lang, o kaya dito lang sa dulo. No? Kumbaga, kan. Pero putulin natin yan na walang anesthesia, direkta, ilagay sa lamesa, saka ganunin ha. Okray ha. Kasi ikaw Okray, talagang mukhang matapang ka naman, ikaw Rick, ganun din. Itong si Clarissa, malaki bunganga mo, mukhang matapang ka naman. Siga ka pa ng mata. Oh, mayroon pa isang opsyon. Kung ayaw yung pumayag doon sa postahan natin na yan na putol daliri, dila na lang. No? Papuputol natin yung dila natin kung matalo yung sino man sa atin. Okay? Ayos ba? Ganun. Ganun kasimple. Wala nang mga paliwanag. Yung sinasabi mo, sinabi mga pinag-usapan natin, sige. Kung ano may pinagsabi, lahat ng mga pinag-usapan natin, sinabi ko yun kay ka-business. Kaya kung ang layunin mo ay sirain yung pagiging magkaibigan namin ni ka-business, mukhang malabo mangyari yun. Kaya yung pagiging tanga mo, hindi obra sa amin. Sabi nila, matalino ka raw, pero sa akin, tingin ko, tanga ka lang. Isang uri ka lang ng tanga. Kasi ang isang taong matalino, hindi pinag-usapan kung nakapag-aral mo siya o hindi. Ang isang tao na matalino ay payapa ang buhay. No? So, ayan. Medyo mahaba na itong pa natin, mga kawaki, mga ka-business, ano? Sa vlog kong ito, sana naintindihan nyo yung pinupunto ko dito. Ngayon, kung may kulang, kayo na lang magdagdag. Kung may mali, kayo na lang ang magtuwid. I-comment nyo lang dyan sa ating comment section para malaman natin at yan ay pupusuan natin o kaya bigyan natin ng malaking thumbs up na yan. Yan, ganyan. A few inches later. So ayan po mga ka-business, mga kawaki. Maraming salamat po at nakarating kayo hanggang sa dulo ng video ko ito. Ano? Huwag niyo po sanang kalimutan, paki-like, share, saka subscribe itong channel natin at maging yung channel ng mga kasamahan ko. Ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, at yung isa ko pang channel, yung Kawaki TV Official. Siyempre, lagi natin kasama dyan, si Ma'am Erlinda Official Vlog.
maging si Pretty Mind 143. Support din natin. Subscribe din natin. Si Kahimas TV, support po natin. Apin TV Official Vlog, support din po natin. Shout out po kay Ma'am E. Edita Salat. Shout out din po kay Merlina Nakahima. Okay. Siyempre, support natin si Ma'am Blissful Balance. At shout out po kay Ma'am Bisprin Italy. So, Torres Jocelyn, shout out po sa iyo. Shout out po kay Bira Anlito. Shout out po sa inyo. Dolores Channel Adventure, shout out po. Bye at Junjon, shout out po sa inyo. Special thanks sa patuloy na pag-promote nyo rin dito sa aking channel, Junjon at saka Bye. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Ayan. Rosalina Yatis, shout out po sa iyo, ma'am. Okay. Chona Bermijo, shout out po sa iyo, Ma'am Chona. Ayan. Kay Elina Candelario Channel, support po natin. Elina Candelario Channel. LBOFW Abu Dhabi. Support po natin yung kanyang FB page, Facebook at saka yung kanyang YouTube channel. Ayan. Support po natin si Ma'am LB. So okay, maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kawaki, mga kabisnis. Lagi po nating pakatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira. Ay.